Sa gitna ng galit at panawagan ng netizens para sa hustisya matapos ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan, gumagalaw ang House Committee on Transportation upang higpitan ang batas sa maritime safety at pananagutin dito ang mga sangkot. Narito ang buong ulat, hatid ni Jade Buhoy. Sorry pero may pagkantipati ko pa yung mga tao mo. Imagine mo ba't sila babayaran? Hindi naman sila ma-hospital kung hindi nangyari ito eh. Yan ang binitiwan ng chairperson na si Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren sa pagdinig kung saan tinalakay ang House Bills 3025 at 5753 na layong amyendahan ang Domestic Shipping Development Act at gawing mas moderno at mas mahigpit ang Philippine Maritime Industry Authority o MARINA. Layunin ng mga panukala na palakasin ang consumer protection at regulatory oversight habang pinananatili ang operational flexibility ng pribadong sektor. Kasabay nito, muling binalikan sa pagdinig ang mga pahayag ng ilang mambabatas kaugnay ng trahedyang naganap noong January kung saan lumubog ang MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan at kumitil ng buhay. Umani ng matinding reaksyon sa social media ang insidente, lalo na ang issue ng umano'y overloading, kakulangan sa safety compliance at pananagutan ng shipping company. Yun ang problema doon. So, kung wala pag nagkukulyod yung mga barko, yung ship owners, na ito yung pamasahe, kawawa talaga yung goods. Kaya no matter what this government will do, kung walang deregulation, wala mangyari. Kaya kawawa talaga. Negosyante, farmers, sinong magsasuffer? Yung ordinaryong mamamayan. Isinusulong din sa ilalim ng House Resolution 713 ang formal na investigasyon sa Allison Shipping Lines Incorporated, habang ang HR 708 naman ay naglalayong siyasatin ang sunod-sunod na maritime tragedies sa Basilan, Davao at maging sa Scarborough Shoal. Sa social media, patuloy ang panawagan ng publiko para sa mas maigpit na parusa at mas transparent na proseso, lalo na sa pag-issue ng safety certificates at pag-aproba ng paglalayag ng mga lumang barko. Giniit din ng ilang kongresista na hindi lamang ito usapin ng regulasyon, kundi usapin ng buhay ng mga Pilipino na araw-araw umaasa sa sea travel bilang pangunahing transportasyon. Inaasahang magre-rekomenda ang komite ng mga konkretong reforma sa maritime laws upang masiguro ang kaligtasan sa dagat ay hindi lamang pangako kundi isang obligasyong sinusunod at pinananagutan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, mas pinalawak ng Department of Social Welfare and Development ang pag-abot program sa Visayas sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong pag-abot processing center sa Liloan, Cebu ngayong ika-26 ng Pebrero. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang inaugurasyon ng pasilidad na kayang tumanggap ng mahigit 120 individuals at may clinic, prayer room, activity area at maaliwalas na tulugan para sa mga taong naninirahan sa lansangan. Layunin ng sentro na pabilisin ang pagproseso ng tulong at maghatid ng pangmatagalang solusyon sa pamamagitan ng komprehensibong social protection services sa ilalim na rin ng Executive Order No. 52. Sa hakbang na ito, iginiit ng DSWD na walang Pilipinong dapat mapabayaan at bawat buhay ay may dignidad at pagkakataong makabangon muli. Samantala, nasabad ng Bureau of Customs o BOC ang tinatayang 180 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang barkong naharang sa Celebes Sea na isa sa pinakamalaking maritime anti-smuggling operation ngayong taon.
Nasa 3,000 master cases ng iligal na sigarilyo ang natuklasan sa barko na inabutan habang umano'y nagsasagawa ng kahina-hinalang cargo transfer sa karagatan na nasa 52 nautical miles sa kanluran ng Kalamansig Port, Sultan Kudarat. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Department of National Defense at Philippine Navy Western Mindanao Naval Command at kaugnay ang sasakyang dagat sa Naval Station Romulo Espaldon para sa opisyal na inventaryo at dokumentasyon. Giit pa ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi nila papayagang makalusot ang iligal na kalakalan na sumisira sa lehitimong negosyo at pagkait ng kita sa pamahalaan na dapat sanay sa serbisyong panlipunan. World News alas 8. India is a gigantic power of almost billion people. Israel is somewhat smaller, but Israel is gigantic to a gigantic power, gigantic in spirit, gigantic indeed. Capable of performing miracles. And I want to say that the alliance between us is an enormous multiplier of our individual powers. Enormous multiplier. It's a multiplier of the spirit and a multiplier of deeds and capabilities. We have two ancient civilizations going back 1,000 years, and if you look at where human nation developed on the planet, developed in a few places, and among them the Indus Valley and the Jordan Valley. Are the places where mind. We are two ancient civilizations. And we had to go through the voyage of time, the odyssey of time, with so many trials and tribulations, and 80 years weg the two of us from BR. Years almost at the two democracies. You gigantic democracy, but Israel is also think about what we had to do, what we to go through, and how we maintained our democracy against challenges that I believe few countries any fought. We are now deepening deep. The strong, strategic, open alliance we have created. We have created an open alliance. And no less than that. Our two countries are at their peak. World News alas 8. At narito po ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, panukala para sa mga barangay health workers isinulong sa Senado. DOH, hinikayat ang maagang pagpapagamot laban sa keto. Romania, nag-aalok ng scholarship program para sa foreign citizen. Pagsaklolo sa mga street dwellers, pinaigting ng DSWD sa Cebu. 180 million pesos na sigarilyo, timbog sa celibacy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse.
At yan po ang pinakamainit na kaganapan ngayong araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, Golden Nation Network, at sa aming YouTube at Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang News Force.